Mismong Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na ang nagsususpetsa na sa Golden Triangle nagmumula ang mga nalalambat na ilegal na droga sa bahagi ng karagatan ng Luzon. At nitong Miyerkules lamang, panibagong floating shabu muli ang nalambat ng mga mangingisda sa Batanes. Una sa balitang yan, si Dustin Bayog. Kasunod ng ilang insidente ng mga nasasabat na shabu sa karagatan ng bansa, sinabi ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na maaari raw ito nagmula sa Golden Triangle. Ito ang pagbabahagi ni PDEA spokesperson at attorney na si Joseph Calulot sa panayam nito sa DZRH. Aniya, ang mga nahuli na floating shabu ay kalintulad sa mga droga minamanufacture sa Golden Triangle area. Base sa mga packaging na mga na-recover ko natin, kahintulad po ito doon sa mga shabu na manufacture at nanggagaling doon sa Golden Triangle area. Kung tatanungin po saan yung Golden Triangle area, ito po yung mga lugar within the boundaries of Myanmar, Thailand, and Laos. Hindi naman ito inaalis ang posibilidad na maaaring sinadya na ihulog mga ito sa karagatan at magawang maipuslit sa bansa. Noong June 25 ay naitala naman ng panibagong pag-recover sa hininalang shabu sa tulong ng isang mangingisda sa katubigan naman ng Basco, Batanes. Sa ulat ng Philippine Coast Guard o PCG, nasa batang halos 24.5 kilo ng hinihinalang floating shabu na nagkakalaga ng higit 160 milyong piso. Kaugnay nito ay sinabi ni Calulot na pinag-aaralan na rin nilang sistema para naman sa pagbibigay ng pabuya sa mga mangingisda na nakakadiskubre sa mga floating shabu. Dagdag niya ay nagbibigay ng pabuya ang ilang ahensya at local government habang grocery items naman ang binibigay sa ngayon ng PDEA. Pinag-aaralan na rin po ng Dangerous Drugs Board po yan. Kung paano rin ho mabigyan ng karampatang karangalan din po yung mga ganitong sitwasyon na kung saan mayroong mga recoveries from the sea. So hopefully meron ho tayong maayos na sistema na ho dyan. Although meron na ho tayong mga reward system pero may mga parameters po kasi tayong kailangan sundin po ayon sa mga board regulation po. Sa tala ng ahensya, nasa 1.3 tonelada na ng shabu sa karagatan ng bansa ang kanilang nakukumpiska na nagkakalaga na ng halos 9.4 bilyong piso. Matatanda ang pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Kapas Tarlac ang pagsusunog ng mga naunang nakumpiskang shabu na natagpuan sa ilang katubigan ng Zambales, Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Cagayan. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.